Akala namin puro masasarap na pagkain at malamig na panahon lang ang meron sa Sagada. Pero mali pala kami. Welcome to part 2 of our Sagada trip. And for today's video, adventure naman tayo. Mula sa paghahabol ng Sea of Clouds sa Marlboro Hills, paglalakad sa lugar na puno ng kasaysayan, hanggang sa pagpasok sa isa sa pinakasikat na kuweba sa Pilipinas. Ito ang tunay na Sagada na hindi mo dapat palampasin. Yan, when nature has its sense of humor. Wala akong galit eh. Pagmamahal lang. Yan ang pagmamahal ginagawa. Here, nasa, ano ulit? Bakong Falls. Bakong Falls. Yan, super ganda. Ano, ewan ko, anong tawag dito? King's Curtain. sa akin. King's Curtain. Ayan. Good morning! Good morning! So, it's 3:37 in the morning and nagpe-prepare na kami kasi may tour kami today sa Marlboro Hills and Blue Soil. So, kailangan namin gumising ng maaga dahil 4 o'clock daw. Susunduin na kami dito sa accommodation. So, this is our third day here in Sagada and it's currently 16 degrees. And it's mag-almost 4 o'clock in the morning na. And dito sa accommodation, syempre, hindi masyado malamig. Pero feeling ko paglabas namin, medyo malamig na yan. Tumawag na yung tour namin and we're just waiting for it. Nandito na kami sa labas and it's so foggy outside. So cold. I'm excited. I'm so excited. Paano? I'm so excited. I just outfit check. Outfit. Ayan, ganyan muna. Tapos, ganyan. Tapos, Ganon, hindi. Paikot nga eh. okay, 1, 2, 3. Oh, yan. Outfit check. Outfit check. Baliktad doon naman. Dito ba? Di ba magharap? Okay. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Outfit check. Outfit check. Energy ng umaga. Ito. Nasundo na kami ng tour ng van. So, let's go. Peso, saan po tayo napagsipin? Ayan, may tindahan sa Jump Point. Kaya pwede kayong kumain muna bago pumanik or umakyat or mag-trek. Ayan, I'm not sure kung kita kami dahil super dilim. Pero nagsimula na yung hike. Oh, yan. Oh, There. yan na. Grabe naman Yan, yung ilaw. Yan, daga. We're here! Ayan. So, we're here na at Marlboro Hills. Hinihintay na lang namin yung Sea of Clouds. So, hopefully meron. Ganda, oh. Patito, oh. Ang ganda naman. Good morning, good morning, good morning. Good morning. We are waiting for the Sea of Clouds. Sana. Ito pa lang siya so far. Kape muna habang naghihintay. Ayan na siya. Pero wala pang Sea of Clouds. So, I don't think magkakaroon but it's okay. Ganda naman ng sunrise. Perfect. Hindi pa pala tapos yung hike. Kala ko yun na yun. Meron pa pala dito. Let's go! Ay, pupunta ka palang Blue Soil, di ba? Bebe, dito. Mag-picture dito, pwede
Okay. Ang ganda sa camera, oh. Meron na ulit. Hindi, ewan ko kung kita sa camera. Dami sunog, oh. They told us na they deliberately do it. They deliberately burn the grass para mawala yung mga damo, I think. But sometimes it's a wildfire dahil nga dry season. Nasusunog siya mag-isa. And when nature has its sense of humor. May gender to, alam ko na. Ah. So here's our tour guide. Uy, magic portal. Ayun na, we're almost there. I can see it. Pictures. Ganda. Okay. So we're here na at Blue Soil. So after an hour of hiking, so ayan na kami. 1, 2, 3, harap. Sige lang. Taligod. So ayun, tapos na yung hike namin sa Marlboro Hills and Blue Soil. And nandito na kami sa exit. So may mga tindahan din dito. And ayan. Kung nagugutom kayo, pwede kayong bumili ng kung ano man. And nakaka-enjoy siya actually. Hindi naman siya nakakapagod. Hindi siya talaga like hike. Parang walk in the park lang kasi konti lang naman yung mga upgrades. Mga ganon. Ayun, we're back here sa accommodation namin and nakapagpahinga na kami. So, di ko na ni-record yung pag-uwi namin kasi medyo pagod na dun sa ginawa. Pagdating namin dito, nagpahinga lang kami, tulog ng onte, then naligo na. Then, ayun, lipat na kami ng accommodation. So, we're here na sa login, Sagada login. And, ito siya. This is the bed. May view dito ng outside. Terrace ba? Although wala naman masyadong view talaga. And yan, may hanger, lagyan na ng gamit. And then private CR, of course. Yung maluwag naman. Ayun, shower and may heater din. So ayun, hindi naman siya ganun kalaki pero okay pa din. Oo. Malinis. Malinis din actually. Ayan, may saksakan din. Power socket. Ayan, may power socket. Later, ask tayo ng Wi-Fi password. Sobrang nagustuhan nga namin itong accommodation na to kasi kompleto siya and ang ganda ng common area nila. Yun nga lang, medyo mabagal yung wifi so hindi siya recommended sa mga remote worker. So nag-mobile data na lang ako dito para makapag-work. Other than that, sobrang ganda ng place. Pwede pala kayong mag-request na buksan yung fireplace tuwing gabi. Tawagin nyo lang yung caretaker and wala naman siyang bayad. So, ito naman yung toothbrush and hand wash only. Ah, okay. Tambayan din. Okay. Free water. Comfort room and kitchen. Okay. So, may mga basic kitchenwares na pwede gamitin. So, may mga plates, knives, spoon and fork. Tapos pwede magluto dito. Yung room namin nasa taas. Sa labas muna kami, hanap kami ng food. We're heading back to our accommodation. So nakaano rin kami doon, 470. Okay na, mas mura pa din kumpara sa mga Tapos may drinks. May drinks pa yon na Coke and Mountain Dew. Dalawa kasing ulam binili namin, butter chicken tsaka sinigang. Good afternoon. So ayun nga, hindi natuloy yung sumaging cave namin. And for tonight, gagala na lang kami at magpo-food trip ulit. Honestly, mauubos ang pera nyo dito kaka-food trip kung mahilig kayo kumain.
Pero kung mga tours lang, pwede kayo mag-joiners, makakamura kayo. Pero pag may liga yung mag-try ng mga food, ay, doon kayo mapapagastos talaga. Tulad namin, eto na naman kami. At kakain sa labas. Let's go! So we're here sa TF Cafe. Good accent lahat. Let's check the food, if masarap. So we ordered mozzarella cheese pops. Tapos etag carbonara, of course, try natin yan. And the famous beef pares. So yung beef pares, may kasama na siyang rice. Kain na tayo guys. It looks great, lalo na itong pares. Pero baka tanggalin ko yung music nito kasi may mga tugtugan sa likod eh. Let's start with the mozzarella cheese pops. Ang dami oh. Actually siya, mozzarella cheese sticks and chicken, no? Walang cheese food. Walang lasa yung mozzarella, pero masarap yung cheese sa labas. Sarap sa maltong. Walang cheese food talaga. Sarap, bebe. Ang sarap nitong carbonara etag. And then, tikman na natin tong beef pares. Sarap nitong beef pares. Legit na pares siya. So, ayun. We're gonna enjoy the Mga 8 out of 10 saan. May lamok. Oo nga, may mga lamok na malalaki. Ano po bang kailangan nila? Last try, last try. Wala. On to the next cafe. So we're gonna visit itong Petit Wines. Matagal na namin gusto puntahan to and sure, bukas pa naman siya. It's 7:20 p.m. So let's check. May sinanta ka niya dogo. Andito siya sa loob na parang alley. Ayan. Lang ganda oh. Welcome to Honesty Bar. Hanggang 10 p.m. pala sila. Let's go inside. Wow, daming wine. Parmesan. Bugnay, cafe, guava. Ay, oh, ang galing no. Payment station. So, mayroon silang GCash, may Maya, at may credit card din. So, eto, dito lalagay yung mga bayad. So, ito, meron silang wines from maliit, medium, and large. Sagada Honesty Wine Bar. Try ko yung half-half para matikman ko lahat. Let's go! So, bottoms up. Ito ang next, bugnay. Bottoms up. Actually, masarap lahat, matamis. Hindi matapang yung pagka-alcohol nila. So, ayun, that's 100 pesos. So, ayun, we're gonna pay 100 dahil 5 shots yun na half shot each. So, 20 pesos each. 100. We're done na dito sa Petit Wines and ang sarap ng mga wines nila. Matatamis halos. And di naman so strong yung alcohol. Kaya, pwede talagang i-try ng iba kahit di mahilig sa alcohol. Another off sa list namin na titry. So, let's check kung may mga bukas pa pwede kainan. Like, yung gusto niyang, French crepe. Sarado na. Mga kasi nagsasara mga store dito. Let's try again tomorrow. We still have a full day tomorrow naman. I think that's the end of our day dahil alas 8 na. Nag-enjoy kami sa Petit Wines. Nag-enjoy kami masyado sa Petit Wines. So, that's the end of our day 3. See you guys on our 4th day tomorrow. Good night. Good night!
Good morning! For today, magtutour kami. Ano ang tawag doon? Paitokan Walk. So, pupunta kami sa mga hanging coffins and everything. So, di ko kabisado alin pa doon yung pupuntahan namin. Magmi-meet up kami doon ng tour namin, which is si ate din kahapon. So, bumi-meet kami doon sa St. Mary Church. So, walking distance lang naman. So, lalakarin na lang namin. Kapatagan things. Sarap ng weather, ang lamig. And dito na nga nag-start yung tour namin. Maaga kami nagsimula para hindi masyadong marami yung tao and ma-enjoy namin yung malamig na weather habang hindi pa tirik yung araw. Actually, isa to sa pinaka-favorite experience namin dito sa Sagada. Hindi lang kasi siya basta tour. Educational tour siya about Igorot people and their culture. Nag-start kami dito sa Mission Compound Cemetery kung saan nakalibing yung mga priest and mga katutubo nila. Dito rin pala ginagawa yung panagpoy tuwing araw ng mga patay kung saan kahoy yung sinusunog nila instead na kandila. Medyo na-off-trail na nga kami dito kasi pumanik kami dun sa cross sa may taas. So yun, we're done here. I'm not sure kung anong tawag dito. So mga rocks na to, pero done na kami mag-picture. Now to the next. Ayan. We were there kanina sa tuktok dito. Kung nasan yung cross kanina. This is called the Echo Valley. Dito sana daw yung bayaran ng cultural fee collection, 20 pesos. But dahil super aga, walang nagbabantay. So, tuloy-tuloy na kami. Horsehead. So dito daw yung daanan sa Paitokan. Pero may pupuntahan kami dito. So we're here na sa hanging coffins. So yun yung last coffin daw dito is last 2010 pa. And yung mga sumunod na is sa cemetery na. Ito naman scaffolding ito ay na-prepare early in the morning during the burial day. Then, ang next na magbuhat ay yung community. Kasi pag burial dito noon. Ayun, we're done with the hanging coffins. So every time na nandun kayo sa hanging coffins, bibigyan kayo ng brief history kung bakit sila ginagawa dati and how they do it. Mga ganon. Basically, the reason is natives here are very close to nature. So ang gusto nila kapag namatay sila, gusto nila sa sa nature din, and ayaw nila sa cemetery because ayaw nilang natatabunan ng lupa. Gusto nila sila yung binubuhat ng rock. May nakatago May din. naka-hide na coffee. So, hidden coffin daw. Oh, okay. Ayun, dun. So, ayun, there are hanging coffins there. So, sa phone, nare-record ko dahil may zoom, pero dito sa camera hindi. So, papakita ko na lang. So, very careful dahil limestone daw ang mga daanan dito at madulas sila. Wow. Ano pong cave to? Ano pong cave to? Daanan ng tubig siya pag may bagyo. So we're now here dito sa coffee plantation, coffee farm. It's like we're in the middle of a jungle. Ito yung mga yung pounded na coffee. Hi, cute. Look at her. She's so taba. Hindi ikaw yung baboy. Hello. I don't think she's a wild boar.
She's a fat wild boar. Hello po. Good morning. Oh, so parang siyang cafe. So there are old antique stuff here. May center stage for music. And yung mga tables for coffee lovers. And may mga figurines din and mga old farming stuff. Siguro yun yung ginagamit dito sa farm. So nag-order kami ng brewed iced. So meron din namang ibang choices like Americano coffee, French press, espresso, cappuccino, iced coffee. So this is Echo Valley Coffee Farm. Yes po. Follow them on Facebook. Dalawang process ng drying process dito sa Echo Valley Coffee Farm ay pag tinatawag na process, yung drying process na pag-alis ng mucilage, yung malagkit na parte ng kape. Ito fini-ferment namin for 2 nights bago i-wash para malinis tignan at madaling matuyo. Ito sa amin mga farmers hindi po basura. Ito ay ginagamit sa Cascara tea. Magiging tea ito. Iniserve namin sa loob. It's the coffee pulp tea. That means is Cascara. Pag i-search nyo sa Google, Cascara ang tawag din sa mga South Americans. At ito naman, ito ang honey process. Ibig sabihin after pulping, diretso na ipatuyo namin. Kaya yung malagkit na parte ng kape, nakadikit pa rin sa parchment. Ayun, no? Yun. Kaya makulay siya. Color, parang coated with honey. Kasi yung mucilage, malagkit, hindi na alis. Hindi kagaya dito na na-ferment and then wash. Kaya malinis tignan. Pero at the end, kung parehas ang drying, kasi hintayin namin mag-dry ng 12 level of moisture. May moisture gauge kami para malaman kung tuyo na ang butil. Ito, this is easier job, this is more job. This is easier to dry, this is harder to dry. Kaya dito kami nag-stick. Lalo na sa akin dito sa farm, shaded yung canopy natin, makapal. 2.5 hours lang in a day na may init. Minsan 2 hours, minsan 1.5. Harvest, then wash, and then sorting. Sorting and then depulping. Ibig sabihin, alisin yung balat. After naalis yung balat, sorting ulit. And then drying. Yung dalawang process, fermentation or honey process. After drying, ayun na. Ready for roasting. Product na. Ganun. It's very laborious actually. We have our mushroom oyster mushroom experiment. At nag-work naman. It's just an experiment. I had no knowledge about propagation of mushroom. Na-observe ko na inconsistent siya kasi minsan maliit lang tapos nagda-dry. Nagda-dry na. Kasi may factor, mga tao, ilaw, at saka yung steam ng niluluto namin get affected ang growth ng mushroom. Kailangan pala covered siya at least. Ito yung upgraded, nag-level up na smoker. Yung pork, yung tinatawag namin na tatag. Naririnig niyo yun? Apa. Yung tatag, yan. Yung fireplace dito sa labas, mag-travel yung usok na clay canal para mag-cool down siya before it circulates within the storage. Yan. Double decker yan, meron pa sa taas. Yan siya. Doon lumalabas ang usok. Yan. At ang ginamit namin sa paggawa nito, it's all clay. Masilip ninyo. All double decker. Yeah. Yan o. Ayun, meron pa sa taas. Dami, no? Dito namin ginagbayo. At Ay, may laman. linuluto diyan. Kung gusto nyo, subukan yung magbayo. Pa-picture. Diba? Kasi very rare ito na may experience nyo. Oo nga po. Sige. Pwede malakas. Subukan. Paras lang pong weight yan, yung dalawa. Oo. Ay, tapon. Dapat sa gitna. Ang technique yan para madikdik ka agad. Kailangan ibuhos mo ang galit mo sa asawa mo kung ano asawa. Ay, ayun.
Wala akong galit eh. Pagmamahal lang. Yan ang pagmamahal ginagawa. Kailangan pag gagawin ng kape, buhusan ng pagmamahal Parang masarap. para masarap. Yun talaga ang sikreto dun eh. Ay, thank you po. Ayun. Yan lang ang for fun namin dito sa farm. Bilang farmer, yan ang katuwaan. Diba? Tira mo to. Bad day coffee, good day coffee, stress coffee, coffee, coffee. So here's a sample of their coffee bean. Ayan. So if you notice, hindi malalaki yung mga coffee nila kasi pinupron daw nila para hindi masyadong tumangkad at hindi mahirap i-harvest. Galing. Oh, look, they're flat. Oh, here's another bin. Ang galing, ang dami ko natutunan ngayong trip na to. About Igorots, how life works for Igorot people, and coffee. Ngayon ako, mag-ingat sa mga bato. Laki yung bunganga. Yan, ikaw, doon ako. At andito na po tayo ngayon, papasok sa cave. At makikita nyo, napakadilim ng lugar. Tayo po yung magdahan-dahan dahil may mga bato sa tubig. Wait lang. Padaanin mo muna ako. Matang lawin. So it's very dark. Wala talagang source of light except this flashlight. Sobrang linaw ng tubig. Wow. Sobrang laki. I'm not sure kung kita sa camera to. Sobrang laki ng cave. Ayun ang bahay ng mga paniki. Dami nila oh. Medyo mapanghe dahil sa mga tae ng paniki. Ayan, papasok tayo dyan. Magko-crawl siya talaga. Although di naman ganun kasikip, but it's a little challenging. Bebe, tignan mo. Ay, hindi mo nakita yung sa entrance. Kumikintab. Eto, tignan mo, kumikintab sila. Wow. So, ito na, we're now here at the exit. So, next is the falls, I think. Nakakatawa dun sa loob ng cave kasi ano siya talaga, pitch black siya talaga. As in, kung wala kang source of light, hindi mo makikita yung dadaanan mo. And kung gaano kalaki yung, kung gaano kataas yung ano, cave. We're crossing a river. We're here na sa falls. Anong falls nga po ulit to? Bokong Falls. We're here nasa, ano nga ulit? Bokong Falls. Bokong Falls. Yeah, super ganda. Pwede kayo maligo. Pwedeng maligo dito, but Malalim niya nga. Pwede daw. this is just a reminder na walang ano dito, palitan ng damit or CR and everything. So, Ito, nag-ano siya. ligo at your own, ano. Ayun, natatalon siya. Kasi malalim dito talaga. Tinesting ko dito sa pool. Malalim siya talaga, as in super. Hindi maabot eh. Wow! Ala, gusto ko din nun. Hindi na kami nag-swim kasi nga walang pangpalit. I mean, walang CR para magpalit. And sobrang lamig ng tubig, as in, nano ko yung kamay ko, sobrang lamig. Parang mas malamig pa lang sa tubig na galing sa rep. So, feeling ko di ko kakayanin dahil my skin is allergic to super cold. Nangangati ako. But yeah, if you can, why not, diba? It's an experience. Sobrang lalim. Ayun nga, merong dalawang couple na tumatalon.
So, ayun. What a fun experience. Ito na yun guys. Exit. We made it. So, this is the end of our Paitokan walk. Nag-enjoy ako. Nakaka-enjoy siya. Hindi lang siya basta walk or tour. Very educational siya. Yes. Woo! We made it. Thank Ano nga palit pangalan niya, Nay? Nakalimutan ko na. Rose? Si Nanay Rose. Thank you po. So yun, mag-breakfast muna kami dito. I'm not sure kung anong pangalan. Malapit sa St. Mary's Church. Actually, ito katabi niya yung hospital. So nasa mga 180 per meal lang siya. Ito pala. Enjoy your food. 180 lang. Ayan. It's currently 12:30 p.m. and nakapagpahinga na siya. Nakaiglip na. And ang next na gagawin namin ngayon ay magsusumaging cave. And punta kami sa meeting point dun sa malapit sa tourism office, yung nila, yung office nila. Then matutok-tok kami papunta doon. Discover Sagada, discover. Yeah, picture. Ang lalim oh. Lumipad, sabay tayo. Ang dami lang na tayo. Dinig niya yung mga paniki, ang dami nila sa taas. Ang daming tayo ng paniki. Oh. Lumabas sila Yee! ng pagkain. Puro tayo yan. Ay! Dahan-dahan lang kasi madulas lahat ng bato. Actually guys, madulas halos yung mga bato dito kaya mag-iingat kayo. Magubat na daw ng slipper dahil madulas doon sila nakapaalam. Lamig! Quit. Sige lang po. Let's go. Dalas. Woo, lamig. Walang tubig, walang force. Ah, Wala na. lamig ng tubig. Refreshing. Ginagawa mo? Lalaba. Hindi na oh. Lamig ng tubig. Ice water. Ay, what? Lalim na ito oh. Grabe oh. Lagpas tao daw. Go, bebe. Dahan. Woo. Actually, makapit naman yung bato. So, kung kaya mong buhatin yung katawan mo sa lubid, walang problema. Buti pa siya, may katulong. Ha! Solo leveling. Anong tawag dito? King's Curtain, sabi. King's Curtain. So, yung King's Curtain. Ganda. Ganda. Iba na to. Dito pinapuntahan daw masyado ng mga tourist. But let's see it. Safe naman. May guide naman tayo. Hawakan mo yung paa mo. Sige, tuwa yung isang paa. Mabamay siya pa. Bukay ko. Sige, hawak sa balo. Sige. Baba. We're deep in the cave na.
Hala, ang galing. May mga fossil sila, ulo ng onggoy. Engineers in the making. Ayan, ang dami na nila. Buti na lang maaga kami kanina. Bago dumagsa yung mga tao. Ang dami nila. We survived this mountain cave. Ang saya. Lamig na hangin. Ngayon ang dami ng tao dun sa loob. Buti na lang talaga early kami pumunta. Oh, best time to start is 1 a.m. Ano 1 a.m.? Ay, 1 p.m. Or 11 daw to Basta ganon, pa-lunch. Kasi pag Ang mas mga okay. late na 2 o'clock, Doon ang nag-start dami yung na tao. marami. Kaninang palabas namin, so And, super dami na nila. Nasaktuhan din kasi na Friday. Ah. Since ayun nga, mas marami Start na talaga. ng mga tours. Mm. So, ayun, doon na natapos yung sumaging cave namin. And di na ako nakapag-record pa uwi dahil na full memory na. After nung cave, nagpahinga lang kami. Nag-wash up na kami pag uwi, naligo and everything, pahinga. Then now, labas kami para kumain dinner and mag-cafe. This is our last full day and tomorrow, uwi na kami. Pero ang uwi pa naman namin is, ang alis pa ng bus dito is 3:30. So, marami pa kami pwedeng gawin. Like, tumambay sa mga kainan and everything. But yes, right now, it's all about chilling. It's a chill hour. We're hungry. We're gonna eat. Dito na naman kami sa town proper para kumain at magbaldas ng pera. Withdraw muna. Meron sila dito sa tourism. Merong ATM. Ikaw ang napili namin today. Let's go. So here it is ang aming dinner. Early dinner na. So we ordered bangus sinigang and slab house rice. So yung slab house rice nila may chicken, may pork, and gulay, and may egg. Kompleto na for 280. Ito naman, bangus sinigang nasa 240, 250 yata. Oo, mga ganun. Let's eat. Ang init. Asin. Sarap. Tingnan mo ko ng pork. On to the next dessert naman. Punta kaming French crepe. Tatry namin kung masarap ba siya. Nandito na wala kami. French crepe. So, ayun yung menu. Tig 200 yung mga best sellers. Strawberry jam. By the way, this is 200 pesos. And meron siyang mga strawberries talaga. Frozen strawberries. So maglalakad muna kami para bumaba yung kinain namin. At kain ulit! Let's go! Tapos mamaya magko-coffee shop pa kami. Let's go! So andito na tayo sa Sagada Lemon Pie House Cafe and Resto. The lemon pie is 45 pesos. Then yung egg pie is 60 pesos. So, yung in-order namin, 1 lemon pie, egg pie, and balikucha. Di ko sure ano yung balikucha, pero mukha siyang puto seco, but let's try it. Lemon pie first. Okay. First bite. Lasang lemon. Meron siyang something sa taas Di ko sure kung ano to Parang merengue nga yan. Actually, lasang Max Lemon Candy. Parang ganun. Wala lang menthol. Egg pie. Pinili ko to Kaya iba yung egg pie nila, Hindi puti. Hindi siya yung parang pudding. Hindi siya lasang egg pie. Sarap naman. Ang tamis. My turn.
Oo nga. Iba siya sa egg pie na alam ko. Parang siyang ano, yema cake. Parang gano'n, yema cake. Egg yema cake. Ayun. On to the next station. So this is our next destination. Balance Coffee. So dito na kami mag-stay. And ayan, ganda ng ano. Lightings. Very warm. Meron din sila mga art something here. And nagbebenta rin sila ng mga Sagada coffee. 1,000 for 1 kilo, 600 for 500 grams. Eggnogs natin. Good morning! Good morning! So this is our day 5 here in Sagada, and this is our last day na talaga, and we're gonna go home na mamaya 3:30. So we booked the same bus, yung Coda Lines na 1,200, yung may CR. And Ikan pang maubusan. oo, matika pa talaga maubusan. Ilang seats na lang natitira, 3 na lang ata yun o 4, mga ganun. So I suggest na kung magbo-book kayo, kung wala pa kayong bus ticket pa uwi, mag-book kayo 2 days ahead bago kayo umuwi. Kasi ganun ginawa namin na nung nag-book kami papunta, hindi pa kami nag-book ng ticket pa uwi po. Nag-book lang kami nung, actually kahapon lang ako bumili. So, kung gusto nyo ng best seats, mag-book kayo 2 days ahead. So, ayun. Well, okay pa rin naman yung seat namin, kaso sa dulo nga lang. Pero nasa scenic view. Malapit lang naman yung Coda Lines na ano dito. Malapit lang siya sa tourism. Yes. Kitang-kita naman yun. Nadaanan niyo siya. Tinamad lang kaming mag-book agad. Oo. Nawawala sa isip namin dahil dami naming pinupuntahan. And for today's video, magbe-breakfast muna kami. We're gonna try yung nakakita namin sa TikTok na Maggie's Lemon Pie. Sana meron na. Let's go! Let's go! Parang pag. So, we're here sa Chow's Restaurant. Dito lang siya malapit din sa tourism. Konting lakad lang and then hagdanan pababa. Actually, marami palang karinderya dito sa baba. Kung nagtitipid kayo, dito kayo kumain. Mga hidden tipid hacks. Let's try their sisig. Yung naduwat na sisig, di siya crispy. Yung pagka-smoky. Ngayon, punta kami sa Maggie's. Sana bukas at wala masyadong tao. Kasi it's Saturday and ang dami ng mga tourist. Mga nagdadatingan na van, bus. Dami talaga. Dami talaga. Mga halos. Oo, halos kami lang nandito ng weekdays. Let's go. Let's check. Let's go for the dessert. Ito siguro Ito yun. tatay. Porket brown. Porket brown, tatay na. Ito yung cemetery, yung dinaanan namin sa Paitokan Walk. Then ito yung Maggie's Lemon Pie. Bababa tayo dito. Let's go! We're here! Tara! Pa-order pong 2 slices. So it's nice. Apa. Kainin na dito mo. Apa, dito na. Let's eat! So we're here at Maggie's lemon pie. Most recommended. Okay ka lang. So, actually masarap lahat ng layer. Ito, tsaka ito, super lambot. Yung kapong kasing kinain namin matigas eh. Then crunchy ito, parang cheesecake. Sarap. Hindi rin siya ganun katamis. Hindi siya lasang Max. Yung kapong lasang Max eh. Ito kasi freshly baked. Ang lambot nito, yung mismong pie niya. Makapal yun. Oo, makapal yung merengue niya. Then crunchy yung crust for only 50 pesos. Ayan, we're here again dito sa
Piang's homemade ice cream dito sa Sagada Weaving, sa gilid lang. And mag-order kami ng coffee. Actually, ang in-order namin is yung affogato nila. Kasi they have their own ice cream. What is this again? Coffee affogato. Kailangan ba haluin siya or okay Hindi, na? okay yan. Ganyan, oh. Naguling. Kasi gusto niya ng ice cream. Ako naman, gusto ko ng coffee. So, why not both? Ah, ang sarap pala nito. Ang ganito. Natingnan ko na yan dati sa Baguio. Nakatikim ng affogato. Sarap yun. Ang sarap. Ako naman. Try. This is the homemade ice cream. So sa kanila talaga, sila talaga gumawa nito. And yung coffee nila is Sagada Arabica. We're going home. Got our bags.